Ang sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako. Saan? Hanggang sa hanggan. Praise the name of the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon, buksan natin ang ating Bible. Magsimula na tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Ephesians chapter 5. Let's read verse 14 and verse 16 sa ating mga Bible at sa screen. Ganito po ang ating mababasa. Let's read. Praise God. Kaya sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay. Amen. At liliwanag ka ni Kristo. Verse 15. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayong lumakad. Huwag gaya ng mga mangmak, hindi gaya ng marurunong. 16. And then, Na inyong sabantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. praise to the Lord. Sa wikang Ingles, ganito po ang nakasaad, mga kapatid. Diyan sa verse 16, ito na lang ang basahin natin. Redeeming the time because the days are evil. Pagpalain tayo ng Diyos. You may be seated. God bless you, brethren. Pag-usapan natin ang isang aralin hango sa talata na ating mga binasa. Redeeming the time. Praise God. Lahat ng handang makinig ay magsabing Amen. Amen. O pakikalabit mo muna ang iyong katabi at pakisabi sa kanyang makinig tayo. Yan. Pakisiguro makikinig siya para makuha natin ang sustansya ng salita ng Panginoon. Redeeming the time. Many have not sought the kingdom of God as their most important goal. Ang iba'y pangalawa lamang sa kanila ito. Ang kaharian ng Diyos o ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos. Sa kanila ay hindi nila ito binigyan ng importansya. As I said, sa iba pangalawa lang ito, sa iba nga pangatlo lamang, mga kapatid. At sa iba naman, wala silang pakialam dito. That is why, yung salita ng Diyos, mga kapatid, nire-reject nila. Or yung salita ng Diyos, mga kapatid, hindi nila binibigyan ng tuon at pansin, praise God, sapagkat wala silang pakialam sa pagliligtas ng Diyos. Many have lost truth and understanding through the subtlety of men. In fact, mga kapatid, may mga Kristiyano din na namimiss nila ang napakaraming opportunities to grow, to be blessed, and to be used by God, or para bigyan ng pagkakataon ang Diyos kumilos ng malaya sa buhay nila. Most have succumbed to a misuse of time. Kung babalikan natin ang Efeso Kapitulo 5, basahin ko lang ulit yung verse 14, mga kapatid. Sabi po ng Bible, kaya't sinabi niya, ang Diyos ang nagsasalita, gumising kang natutulog. Itong versikulong ito, mga kapatid, ay naka-address sa mga Kristiyano sapagkat yaong mga unbeliever o hindi po mananampalataya ay hindi po natutulog o tulog ang tingin sa kanila ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, sila'y mga patay sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po, yaong hindi mananampalataya ng Diyos, yaong hindi mga Kristiyano, bagamat physically sila'y malakas at buhay, yet sa paningin ng Diyos, sila'y mga patay. Kaya nga, itong versikulong ito, ito'y naka-address sa atin, sa mga Kristiyano. Sinasabi niya, sinasabi ng Diyos, gumising kang natutulog. Why? Pagkat maraming Kristiyano ang totoong nakatutulog sa pananampalataya.
na parabagang hindi nila alintana ang nangyayari sa mundo. Mga kapatid, alam natin lahat yan, ang presenteng kalagayan ng mundong ito. We cannot hide it. We cannot neglect the very fact that we are living, that we are in the very last of the day. Kaya nga sabi ng verse 14, awake, thou sleepest. O ikaw na natutulog, meaning Kristiyanong natutulog, gumising ka. Sabi pa ng Bible, arise, magbangon ka sa gitna ng mga patay. Yung mga patay na binabanggit dyan, mga kapatid, ay yung mga patay sa kalalagayang espiritual. Kayo na natutulog, sinasabi ng Diyos, magbangon kayo mula sa mga patay at liliwanagan kayo ng Panginoong Jesucristo. See, basta tayo po'y kumilos, gumawa para sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, He will give you life. Hindi rin po sapat, mga kapatid, na minulak lang natin ang ating mga mata. Kailangan gumalaw tayo, gumawa tayo, mga kapatid, sa Panginoon. He will guide you. He will direct your path. He will uphold you with His hand. Kaya kapag kumilos tayo sa Panginoon, siya ang gagawa din naman sa buhay natin. Sa verse 15, sabi pa ng Bible, mag-ingat kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Meaning, we must become a living testimony to all. Why? Pagkat bawat matay nakatingin sa atin. Bakit tayo kailangan gumawa, gumising, at maging buhay na patotoo sa lahat? Pagkat maikli na lang ang panahon. You know what? Kung ang demonyo ay kumikilos noon, higit na mas kumikilos ang demonyo sa panahon ngayon. Why? Sapagkat kahit ang demonyo, nalalaman niya, kaunting panahon na lang ang nalalabi at natitira sa kanya. Kung ang demonyo'y nagdo-double time noon, maaring nagtitriple siya sa panahon ngayon at naghahanap, mga kapatid, ng mga Kristiyanong masisila, ng mga Kristiyanong maidadamay niya sa parusang nakaaba o nakaamba sa kanya. Sabi ng verse 16, mga kapatid, inyong samantalahin ang panahon, redeeming the time, sapagkat ang mga araw ay masasama. Yung salitang redeem sa wikang Griego ay may kahulugang exaguraso, meaning to buy up, to ransom, or rescue from loss. Samantalahin natin ang bawat panahon. Yes, we have 365 days in a year, 8,760 hours, 525,600 minutes, and 31,536 seconds. Nang sabihin ng Bible na redeeming the time, meaning wala kang panahon na dapat palalampasin na hindi tayo mabubuhay para sa Diyos. Why? Because the days are evil. Yung salitang evil dito ay hindi ibig sabihin demonyo, mga kapatid. Sa wikang Grego, ang kahulugan nito ay punairos, meaning hurtful, evil in effect, calamitous, disease, derelict, and vicious. This adjective describes our modern world as seen in daily news headline. Yung araw na masama, ito yung sa panahon natin. Sa panahon natin ito, mga kapatid, grabe ang nangyayari. Panay-panay ang lindol. Panay-panay, mga kapatid, ang kaguluhan. Giyera dito, giyera doon. Panay-panay, mga kapatid, ang kalamidad. In fact, yung pandemic na ito ay nananatili pa rin
at nanganganak. Ito yung evil day na binabanggit ng Bible, mga kapatid. At nakikita na natin ito ngayon. Kaya nga, ang bersikulong ito ay lalo't higit nakapatungkol sa atin. Nang sinabi ito ni Apostol Pablo, 1,000 taon na ang nakalipas. Ang totoo, nakapatungkol ang bersikulong ito sa panahon natin. Sapagkat lahat ng sinabi niya, nakikita na natin sa panahon natin ngayon. Tayo na mga dinatnan ng huling kapanahunan, mga kapatid. Praise God. Now, how to redeem the time? Paano natin sasamantalahin ang bawat panahon? Kung wala tayong know-how, knowledge or understanding, mga kapatid, yung panahong ibinigay sa atin ng Diyos, magagamit natin sa walang kwentang bagay, mga kapatid. Praise God. How to redeem time? Number 1, recognize the brevity of life. Anong ibig sabihin yan? Unawain mo yung ikli ng buhay dito sa mundo. Dapat maunawaan natin yung haba at yung ikli ng buhay dito sa mundo. Awit, Salmo 90, versikulo 10. Let's read. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 50 taon. Maliwanag yun. Ang mga kaarawan ng aming mga taon, yung propesiyang yan, nakapatungkol yan sa panahon din natin ngayon, ay 70 taon. Then, o kung dahil sa kalakasan, ay umaabot ng 80 taon. Umaabot ng 80 years. And then, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at ang kapanglawan lamang. Praise God. Kung noon ang buhay ay umaabot sa 900, 800, 500, or 120 ang bilang ng mga taon, mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, hindi na natin naabutin yung mga panahon na yan. Sino sa inyo gustong mabuhay pa ng 700 taon, 500 taon? May nangangarap pa ba sa inyo na sana mabuhay ako ng 969 na taon? Para mabit ko yung record ni Methuselah. Gusto kong sabihin sa inyo, panaginip lang yan. Hindi mangyayari yan. Kung nananaginip ka, sana mabuhay pa ako ng 100 taon, hindi mangyayari yan. I tell you, sinasabi ko sa iyo ng harapan, hindi mangyayari yan. Sapagat sinabi ng Bible, ang buhay ng tao, sa panahon ngayon, aabot na lang ng 70 hanggang 80. O kung sakali, umabot ka ng 90, grasya na lang ng Diyos yan. Meaning, extension. Binigyan ka pa ng palugit ng Panginoon. Pero kung nananalangin ka, sana po, Lord, pabuti mo ko ng 200 na taon, mga kapatid, yung panalangin mo, hindi gagrant ng Panginoon. Baka magtampok ka sa Diyos, pero sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari yan. 70 to 80 years na lamang ang panahon ibinigay sa atin ng Panginoon. So, kung ganyang panahon na lang ang natitira sa atin, mga kapatid, dapat maintindihan natin yan. Teka muna, ilang taon na ba tayo ngayon? Ilang taon na tayo? Sino pinakamatanda sa atin dito? May pinakamatanda ba? Apo Oring. Apo Oring, ilang taon ka na, Apo Oring? 74. Dahil medyo iningatan mo ang iyong sarili, Apo Oring, nung ikaw ay nabubuhay,
Hanggang 80, aabutin nyo pa. Aabutin nyo pa. At kung sakaling mahabag ang Diyos sa inyo, kahit 85 hanggang 90, aabutin mo pa. Pero kung magpapadagdag ka pa, apooring, sobra na yun. Hindi na mapagbibigyan ng Diyos yun. Why? Kasi sinabi ng Bible, 70 hanggang 80. Kung mahahabag ang Diyos sa inyo, hanggang 85 hanggang 90. But for sure, hindi po ako si Madam Oring o kung sino mang manghuhula sa panahon ngayon, hindi yun naaabuti ng 100 apori. Bakit po, Pastor? Kasi sinabi na ng Bible. Mga kapatid, magagamit natin ng maayos ang ating panahon kapag naintindihan natin yung ikli at haba ng panahon natin na ilalagi sa mundo. We will redeem the time kung maiintindihan natin ang brevity, haba ng buhay sa mundo. Listen, wag din naman tayong magpakakampante. Oh, 20 pa lang ako, 30 pa lang ako, may 40 pa ako, may 50 pa ako. Hindi mo na ako maglilingkod. No. Sapagkat hindi mo hawak ang iyong buhay. Amen. Pwedeng bukas kunin ka rin ng Panginoon. Amen. Walang nakakaalam. Kaya nga po, kung maiintindihan namin ito, na ang buhay sa mundo hindi po permanente, kung mauunawaan natin yan, mga kapatid, magsisikap tayo gumawa at maglingkod, mga kapatid, ng tama at maayos sa Panginoon. Sapagkat naintindihan natin, ang buhay sa mundo'y maikli lamang, mga kapatid. Kaya kung may pagkakataon gumawa ng mabuti, huwag mo nang ipagpabukas yung kabutihang naiisip mo. Gawin mo na kaagad. Kasi maikli ang buhay, mga kapatid. Kung may panahong sumamba sa Diyos. Kung may panahong magpuri at ibigay na ang buong lakas sa Diyos, mga kapatid. Ibigay mo na. Huwag ka nang magkaroon ng reservation sa paglilingkod sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo, yung ginagawa natin ito, hindi nagagawa ng iba. Yung pagtitipon natin ito, yung paglilingkod natin ito, hindi ito nagagawa ng ibang mga simbahan. Sa ibang mga simbahan, 30% lang. 10% lang yung kanilang attendance. Kausap ko yung mga kaibigan kong pastor, Manila at Bataan. ECQ sila. Wala silang pagsamba. Hindi ba nakakalungkot yan? Kung ikaw ay Kristiyano, malulungkot ka, mga kapatid, sa senaryong yan. Yung hindi ka nakakasamba, alam mong araw ng pagsamba pero hindi ka makasamba, nakakalungkot yan. Kung hindi ka nalulungkot, mga kapatid, teka muna, mag-isip tayo. Kasi yung totoong Kristiyano, kapag hindi na nagagawa yung pagsamba niya sa Diyos, may kalungkutan sa puso yan. Pero kung hindi ka nalulungkot, araw ng pagsamba, hindi ka nakasamba, mga kapatid, teka muna, mag-isip-isip tayo. Baka hindi talaga tayo sa Diyos. Kasi yung sa Diyos, hinahanap niya yung presensya ng Diyos. O ano sabi, mga kapatid, ni Moses? Sabi ng Lord kay Moses, dyan sa aklat ng Exodus, O Moses, sabi ng Lord, sige na, sampahin nyo na ang Kanaan. Ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko na sa inyo. Sabi ng Lord, mga kapatid, ngunit dagdag ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang Kanaan, pero ang aking espiritu ay hindi sasama sa inyo, sapagkat ang bayang ito ay may matigas na puso. Alam niyo, mga kapatid, sabi ni Moses,
Exodus chapter 15. Kung hindi ka sasama sa amin, huwag mo na kaming papuntahin sa lupang pangako. Why? Sabi ni Moses, aanhin namin ang lupang pangako kung hindi naman namin kasama ang presensya mo. Anong ibig sabihin nito? Yung tunay na Kristiyano, lagi siyang nananabik sa presensya, sa Espiritu ng Panginoon. Kaya nga kung tunay na Kristiyano, hahanapin mo ang bawat pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Pinananabikan yan dapat ng iyong kaluluwa. As I said, mapalad tayo sa lugar na ito. Nakasasamba tayo ng malayo. Doon sa ibang lugar, sa ibang area, wala mga kapatid. Alam niyo po, yung pagsambang ginagawa nila, nasa TV lang, or let's say, nasa internet lang, live lang sila. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero alam niyo po, hindi mo mapipil na sumasamba ka pag nanonood ka lang sa live. Maniwala kayo. Bakit po? Kasi yung ibang nanonood sa live, habang nanonood, nag-worship, kumakain sila. Yung iba nakaupo, nakahiga, at kung ano-anong posisyon mayroon sila. Hindi mo mapil na sinasamba mo ang Panginoon. Ulitin ko po, hindi namang masamang manood sa live kung talagang napakahirap ng sitwasyon sumamba. Pero kung may pagkakataon din namang sumamba, bakit hindi mo gawin sumamba? Sapagkat yung ginagawa natin, hindi mo nagagawa ng iba. Naalala niyo po, kung minsan dumalaw sa atin dito, yung brother, yung anak ni Sister Ibita, o hindi ba gano'n na lang yung pananabit niya na sumamba? Sapagkat doon sa area nila, hindi sila makasamba. Gustuhin man nilang dumalo, hindi sila makadalo. Pero tayo, may pagkakataon tayo mga kapatid sa lugar na ito. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon na sumamba at magpuri sa Diyos. Ulitin ko, maikli lang ang Panginoon. Redeeming the time, for the days are evil. What's next? Number 2. Reach out and take today's opportunity. Reach out and take today's opportunity. Let's read Galatia Kapitulo 6, versikulo 10. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon, Habang may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. gumawa ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Praise the Lord. Alam niyo po, ang maglingkod sa Diyos ay dakilang pribilehiyo. Ulitin ko po. Ang maglingkod sa Diyos ay isang dakilang pribilehiyo. Why? Pagkat hindi lahat ng tao mayroong ganitong oportunidad. Tayo, purihin ang Diyos. Natawag na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ang gagawin na lang natin, mananatili na lang, magpapatuloy na lang, mga kapatid. Yung iba, hindi nila alam kung saan magsisimula. Yung iba, hindi nila alam paano pasisimulan. At yung iba, patuloy pa rin naghahanap, mga kapatid, sa Panginoon ngayon. Thank God, nahanap mo na siya at nahanap ka na niya. Ang gagawin mo na lang, magpapatuloy na lang. Ang gagawin mo na lang, mga kapatid, mananatili na lang. Tandaan natin ito, hindi lahat ng tao, as I said, nagkaroon ng ganyang oportunidad. Kaya huwag mong baliwalain. Mapaparusahan ng Kristiyano, mga kapatid, dahil sa pagbabaliwala niya sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Paying not an attention is sin against God. Yung hindi mo pagbibigay ng pagkakataon sa panahong binigay sa iyo ng Diyos ay kasalanan yan, mga kapatid, sa Panginoon. Ano sabi ng Bible?
Let's read Hebrews chapter 2. Basahin natin verse 2. Praise the Lord. Na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa Verse 2, Brother Regent. Hebrews chapter 2, verse 2 and verse 3. Kayo. sapagkat kung ang ipinangusap ng salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa sa kabayaran. Verse 3. Paano makakatanan tayo kung ating pabayaan ng ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakaraan. How shall we escape? Diyan sa verse 3. If we neglect so great salvation. Paano tayo makakatakas o makakatanag kung ating pabayaan itong dakilang kaligtasan? Pag nineglect mo, yung salitang neglect, hindi ibig sabihin hindi mo alam. Yung salitang neglect, hindi ibig sabihin wala kang idea. Yung salitang neglect, alam mo, pero hindi mo binigyan ng panahon o pansin. At maraming Kristiyano, ninineglect nila ang pagkakataon na dapat ay maglingkod mga kapatid sa Panginoon. Sinasabi ni Apostol Pablo, yung sarili mong kaligtasan, trabahuin mo. Everybody say Amen. Walang ibang gagawa niyan para sa iyo, kundi ikaw lang din. Maaring may pag-pray ka ng brother, o ng sister, o ng pastor, o makahingi ka ng advice kung kani-kanino, at magkaroon ka ng panibagong dagdag kalakasan. But I tell you, ikaw pa rin ang gagawa para sa iyong kaligtasan. Ikaw pa rin ang magtatrabaho para sa iyong sariling kaligtasan. Sinasabi ni Apostol Pablo, puntahan natin ito, Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12, kayo. Praise the Lord. Kaya nga ang mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Babasahin ko po sa Ingles, mga kapatid. Wherefore, my beloved, sabi ni Apostol Pablo, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Sabi ni Paul, work out your what? Your kaninong kaligtasan? Trabahuin mo, sabi ni Apostol Pablo, ang sarili mong kaligtasan. Kanya-kanya kaligtasan, mga hindi pwede rito yung paki. O maraming kayo nagdi-deliver. Merong tok-tok. Pakiboy. May pakiboy. Lalamog. Panda. Ano pa? Pakisabay, pakipadala. Pakisuyo. O maraming ngayon, maraming praise God. Lahat yan, mga kapatid, puro paki. Pero pagdating sa kaligtasan, walang paki. Kanya-kanya talaga yung trabaho. Kaya kung matapat yung asawa mo, at hindi ka matapat na naglilingkod sa Diyos, sasabihin ko sa iyo, hindi kayo makikita doon. Mag-break kayo. Mag-divorce kayo. Maghihiwalay kayo. Maaaring ikaw malangit, siya may impyerno.
O siya malangit, ikaw may impyerno. Kaya nga work out yung observation. Hindi kasi yung tatay ko, pati yung nanay ko, matapat naman silang naglilingkod. Siguro kaming mga anak, maisasama na nila. Hindi rin po. Kanya-kanya pa rin ang kaligtasan, mga ko. Kaya nga, ipinapayo ni Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. Ikaw sa sarili mo ang gagawa, ikaw sa sarili mo magsisikap, ikaw sa sarili mo, mga kapatid, ang magtatrabaho para sa iyong kaligtasan. Kaya kung magpapahina-hina ka, matatalo ka. Kaya kung hindi ka magpapatuloy, ikaw lang din ang talo. Kaya kung hindi ka magpapalakas sa pananampalataya, talo ka. So reach out and take today's opportunity. Gawin natin lahat, mga kapatid, ang bawat pagkakataon na ibinigay sa atin ng Diyos. Gawin natin, mga kapatid, for God's glory. Trabahuin natin sa sarili natin kaligtasan. Hallelujah. Number 3, run with patience. Run with patience. Number 1, recognize the brevity of life. Number 2, reach out and take today's opportunity. Number 3, run with patience. Sa paglilingkod natin ito, mga kapatid, patsagaan dito. Patsagaan. Lahat ng patsaga, magsabing amen. May magtsaga ba dito? Lahat ng matatapat, magsabing praise the Lord. Walang matapat. Yung paglilingkod, patsagaan. Hindi patagalan. Sapagkat maraming matagal na sa Lord, hindi matyaga sa Lord. O pakikalapit ang iyong katabi, pagsabi, patsagaan. Praise God. Nung kayo'y naniligaw sa inyong sweetheart, matyaga ba kayo? Tsagaan talaga yun. Sa unang pagpaparamdam mo, ninineglect ka, patsagaan yan eh. Kaya nga napasagot mo siya, napauo mo siya kasi pinagtsagaan mo siya. Nung una siguro, binasted ka. Pangalawa, pangatlo, pang-apat na attempt, binasted ka. O yung pang-limang attempt, naawa na siya sa'yo. Sinagot ka na. Kaysa sa bumalik-balik ka, sagutin ka na lang. Pero at least, nagbunga ang iyong pagtsatsaga. Hindi ba, mga kapatid? Patsagaan lang yan. Amen. Kahit masipag ka, kung hindi ka matsaga, wala rin. Kahit may talino ka, kung hindi ka matsaga, wala rin. Sa paglilingkod sa Diyos, patsagaan talaga yan. Magtsatsaga kang pumunta sa church. Magtsatsaga kang pumunta sa Bible study. Magtsatsaga kang panalangin. At matiyaga mong hihintayin ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid. Tsatsaga ko lang. Sapagkat kung walang tiyaga, tiyaga lang tayo po. Sa dulo ng paglilingkod, merong bunga ito. Ano sabi niya Apostol Pablo? Let's read Hebrews chapter 12, verse 1. Kaya't yamang nakukumpun tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Amen. Itabi namang walang liwag ang bawat pasal at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis. Takbuhin natin na may pagtitiis ang ano? Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. How to redeem the time? Sabi ni Apostol Pablo, run with patience.
patience. Takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay ng Diyos sa ating harapan. Ipinagpako na ng Panginoon sa daang tinatahak natin. Meron pong mga tiisin, mga kapatid. At itong mga tiising ito'y dapat papagtagumpayanan po natin. Listen, walang atrasan itong takbuhin ito. Walang balikan ito. Once na pumirma tayo, mga kapatid, sa kontrata ng pagliligtas o kaligtasan ng Diyos, wala nang atrasan yan. Once sinabi mo sa Lord, yes, Lord, I accept you as my personal Savior, wala nang atrasan yan. Praise God. Wala rito, babalik muna ako sa mundo, then balik muna ako sa Lord, then balik muna ako sa mundo. Walang ganon, mga kapatid. Dalawang bagay lang ang tandaan natin. If you go back, you will lose your own salvation. If you move forward, then you will become victorious. Dalawang bagay lang yan. Pag ikaw ay nagpatuloy, mayroong gantimpala. Ngunit kung ikaw ay aatras at titigil, may parusang naghihintay, mga kapatid. Pero hindi ganun kadali. As I said, may mga tiising dapat lampasan at pagtagumpayan. Sabi ng ilang mga quotation, no gods, no glory, no thorn, no crown. Kinakailangan pagtagumpayan natin yung mga hardal ng buhay natin. Kinakailangan mapagtagumpayan natin yan. At yung pagtatagumpay na hindi dumaan sa pagtitiis at pagtsatsaga, hindi masarap na tagumpay yun. Isa nabasa ko sa Facebook, yung isang estudyante nagpapasalamat sa Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Talagang blessing talaga ng Lord ito. Nakapasa ako. Yung pala, nangopya lang. Paano naging blessing ng Lord yun? Nangopya ka lang eh. Buong panahon, nangopya ka lang eh. Ang huwag mo sabihin, thank you, Lord. Nakapasa ako sa tulong mo, Diyos. Ibig sabihin, pinakopya ka ng Diyos. Walang kwenta yung tagumpay, mga kapatid, na hindi mo pinagdaanan yung kahirapan. Kinakailangan pagdaanan talaga. Ganito na lang kasimple. Yung perang nakuha mo, mga kapatid, na hindi mo pinagtyagaan o pinaghirapan. Ha? Di ba ang daling? Maubos. Dumadaan lang sa iyong kamay. Pero yung perang pinaghirapan mo talaga, parang ayaw mong gastusin. Kasi dugot pawis mo yung pinuhunanan mo eh. Kaya nga tingnan mo yung mga nananalo sa sugal. Easy come, easy go. Kung gaano kabilis dumating yung pera, ganun din kabilis umaalis. Kasi hindi naman nila talaga pinagtsagaan. Pero yung pinaghirapan nila, mga kapatid, talagang yung pera ay halos ayaw nilang pagwalan. My point is, ang pagtatagumpay sa paglilingkod sa Diyos, makakamtan lang natin after, mga kapatid, na malampasan natin ang lahat ng mga tiising ito sa buhay nito. Pilipos Kapitulo 3, kindly. 3:13 and 14. Let's read. Mga kapatid, hindi ko inaaring inabot, dapat po isang bagay ang ginawa ko. Sabi ni Apostol Pablo, isang bagay ang ginagawa ko. Ano yun? Na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Nililimot ko yung mga bagay na nasa likuran. Yung mga bagay na tapos na, huwag mo nang balikan. Yung mga bagay, mga kapatid, na tinanggihan mo noon, huwag mo nang balikan yun. Then, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. At tinutungo ko yung mga bagay na nasa harapan. Alam niyo po, whether we like it or not, yung kahapon, hindi na natin ibabalik.
Ulitin ko po. Yung kahapon, hindi na natin na ibabalik. Praise God. Kaya nga ang Diyos laging nakatingin sa presente mong ginagawa. At hahatulan ka ng Diyos base sa ginagawa mo sa mga oras na ito. Kung nung isang taon matapat ka at ngayon hindi nakikita ng Diyos yung ginawa mong kabutihan nung isang taon, ang tinitingnan ng Diyos yung presente mong ginagawa. At kung yung nakarang taon, medyo nadaba ka, nanghina ka, nawala ka sa paglilingkod, huwag kang mag-alala. Ang tinitingnan naman ng Diyos yung presente mong ginagawa. Hallelujah. What else? Verse 14, kindly. Nagtutungurin ako hanggang sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Praise the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, verse 14, I press toward the marks for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Nagtutumulin ako saan? Sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaibigan, kung kalahati na, kung nasa kalahati ka na ng paglilingkod, hindi pa tapos ang laban. Kung nakatripod ka na sa paglilingkod, hindi pa tapos ang laban. Kung sakaling isang hakbang na lang at mararating mo na ang dulo ng paglilingkod, hindi pa rin tapos ang laban. Ang sabi ni Apostol Pablo, nagtutumulin ako. Saan? Hanggang sa hangganan. Hanggang sa finish line. Listen. Huwag tayong mag-celebrate kung nakikita natin dalawang dipa, tatlong dipa pa ang layo ng finish line. Huwag baka maudlot yung victory at mauusan tayo ng kaaway. Mga kapatid, ibigay natin ang buong pagtatagumpay o kasiyahan na nararamdaman natin kapag nandun tayo sa piling ng Panginoon. Ang ibig kong sabihin, yes, mag-i-enjoy tayo sa buhay na ito, magsasaya tayo, magpapasalamat tayo. Pero doon natin ibuhos ang lahat pag nakaharap na tayo sa Panginoon. Kasi baka matsambahan tayo ng tao. At magpaisip-isip na lang tayo. Sabi ni Apostol Pablo, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Malapit nang bumalik ang Panginoon. At maraming nagsasabi niya, malapit nang bumalik ang Panginoon. Sinasabi nila yan, pero hindi sila naghahanda. Sinasabi nila yan, pero hindi sila excited. Ang totoong Kristiyano, sinasabi ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang sinasabi, kundi excited sila, nananabik sila, at naghahanda sila sa pagbabalik ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, ang sarap siguro sa pakiramdam na sa pagbalik ng Panginoon, gaya ng request ni Tomas. O di ba sabi ni Tomas, gusto kong maidagitig ang aking mga daliri sa butas ng kanyang kamay. You know what? Tinitisay ko rin yun. Na someday somehow, makita natin butas ng palad ng Panginoon na siyang dahilan kung bakit siya o tayo ang siyang naging dahilan kung bakit nabutas yung kamay niyo. Masarap siguro hawakan yung tagiliran ng Lord na sigibat dahil sa ating mga kasalanan. At alam kong hindi pagkakait ng Lord na hawakan natin yun. Alam niyo kung bakit? O hindi ba sinabi yan mga kapatid ng Lord kay Tomas? Tomas, halika. Ipasok mo ang iyong daliri sa aking mga kamay. At idaiti mo ang iyong kamay
dito sa butas ng aking katawan. Alam nyo, sa hiya ni Tomas, hindi niya na ginawa. Ang naiusal ni Tomas ay ito, Panginoon ko at Diyos ko. Pero hindi rin masarap na pagdating sa panahon ngayon, tingnan natin at tawakan natin yung butas ng kamay ng Panginoon. Nangyari yan dahil iniligtas ka, iniligtas ako ng Panginoon. Ngayon, nayayakap natin ang Panginoon sa spiritual lang na kalalagayan. Nararamdaman lang natin ang kanyang presensya. Pero pagdating ng panahon na yun, literal na pwede mong hawakan at akapin ng Panginoon at magpasalamat sa Kanya at ibulong sa Kanya, Panginoon, salamat po. Niligtas mo ang taong makasalanan katulad ko. Masarap banggitin yan sa pagdinig ng Panginoon sapagkat tunay na ang Diyos ang siyang nagligtas sa buhay ng bawat isa sa atin. May klik lang ang panahon sa mundo natin dito. Repeat the time, for the time is here. Habang may panahon, pag-ipon, pag-akay ng kaluluwa, gawin natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Shall we all stand? Hallelujah.